po execute. Darating po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, pasensya na po kayo. Katatapos ko lang pong mag-speak sa UAE, Sharjah at Dubai para sa kanila pong revival and missions emphasis. Kaya minarapat po ng inyong lingkod na the same na rin po ang gagamitin po namin. So, ayaw nating mag-skip po tayo. Kaya dire-diretso po ang ating pong gagawin ngayong gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega para sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Siguro po, unahin na natin ang pagbati sa mga birthday celebrant po natin. Nais nating batiin ang ating mga birthday celebrant exactly today. Unahin ko po si Ma'am Merly Mabalot. Happy birthday, Ma'am Merly. At salamat po sa handa po ninyo. Thank you so much. Birthday din po ngayon, pastor's wife din po ito, si Ma'am Rose Padonan, ang ating pong kaibigan din. Ma'am Rose, happy birthday sa iyo at naway lalo kayong pagpalain ng Panginoon. At isa pa po sa pastor's wife na nais po nating batiin, si Ma'am Aisa Ugay. Birthday din po ni Ma'am Aisa Ugay, happy birthday. At si Deacon Owen ni Sergio, happy birthday Deacon Owen. Birthday din po ni Abraham Jan Agar. So bam, happy birthday sa iyo. At si Daphne Joy Platon. Okay, happy birthday Daphne Joy. At si Perlita Posedio, happy birthday Perlita. At batiin din po natin si Ma'am Princess. Okay, so Princess, si Priscilla Abante Barquia, happy birthday. Si Ate Loli Pulitres, happy birthday po kay Ate Loli. At si Brother Rolly Elijah, happy birthday Brother Rolly Elijah. At si Nerissa De Vega, happy birthday po sa inyong lahat. So katulad po nung sinabi ko, kasi right after this, mag-speak po ako sa ating pong graduation ng BMO BBS sa Vigan, Ilocos. So kaya maintindihan nyo po na ngayon po, tuloy-tuloy na lang po tayo. So magpe-pray po tayo para sa ating pong Feasting on the Divine Verses. And then isi-share ko na po kaagad ang ating pong devotion. Nasa ganitong sitwasyon po tayo hanggat hindi pa po maayos ang kalagayan ng ating pong assistant. Katulong po natin sa ating pong streaming every night, sa live streaming po natin. Ang mahalaga po, may share pa rin ang salita ng Diyos. So sige po, let us pray. Dakilang Diyos, sa gabing ito kami po ay muling naglalapit ng aming mga sarili sa iyo upang pasalamatan ka sa iyong kabutihan at patuloy dakilang Diyos, kami po ay nagagalak na meron po kaming pagkakataon na matuto, makapakinig po ng iyong banal na salita. Nawadakilang Diyos, kahit po sa magiging maiksing paraan po kami, mag-aaral ngayong gabing ito, ay maging blessing pa rin po ang aming pong tatalakayin. At hiling ko po dakilang Diyos na ito po'y makahamon, lalo na po sa buhay ng mga nagsasabing mananampalataya. Lord, thank you so much sapagkat ginabayan mo po kami sa aming pong online revival and missions emphasis po sa lugar po ng UAE, Panginoon. Thank you sa Lighthouse Bible Baptist Church at gayon din naman, Panginoon, sa pagkakataon po na nakapaglingkod ang iyong anak sa kabila po ng lahat ng laban sa buhay. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace. Thank you for your enabling grace, Panginoon. Muli po, sa iyo po pinagkakatiwala ang aming pong pagsasalo-salo ngayong gabing ito, Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so isang talata po ang nais ko pong i-share sa atin, sa bawat isa po sa atin. So, pwede naman po ako mag-skip kung tutuusin. Kaya lang,
sa nakikita ko po, pwede rin namang ituloy pa rin natin. So pagkat nakiusap naman po ako na baka po pwedeng mga bandang 8 o'clock po tayo doon po sa aking slot sa graduation po ng BMO BPS sa lugar po ng Ilocos. So this time, let me request all of you to please buksan po natin sa Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20 at ang ating pong talata ay ang verse number 6. Proverbs chapter 20 and verse number 6. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. So ito pong ating tatalakayin ngayong gabi ay ang patungkol sa tinatawag nating faithful. Ang sabi po, but a faithful man who can find. Sino raw po ang makakasumpong? Saan tayo makakakita o sino ang masusumpungan po natin na nagtatapat? So sa first part ho, ang sabi, most men proclaim everyone his own goodness. Marami po nito, di po ba? Sa kapaligiran po natin, sa mga kwentuhan, o marahil sa tingin ng bawat isa sa kani-kaniyang sarili, napakarami po ng mga tao na pag nakausap ninyo, marami po mga bagay na sinasabi patungkol sa kanilang sarili pong mga kabutihan, kagalingan, o even achievement sa kanilang pong mga buhay. Pero ang tanong po dito, but a faithful man who can find. So dito po, nais kong bigyang pansin ang importansya po na tayo ay masumpungang tapat. Alam nyo, yung pong katapatan, hindi po ito likas ng tao. Kasi pag tinignan po natin, according sa sinasabi po ng Bible, let God be true and every man a liar. Ang ibig sabihin po, ang tao by nature, hindi po talaga tayo likas na matapat. Ang kailangan po natin ay ang Panginoon sa ating buhay upang matutunan po natin na tayo po ay maging tapat. Only God is faithful. He is ever faithful. Yan po ang klase ng Diyos na meron po tayo. At ang sabi nga po, great is God's faithfulness. Pero dito po sa ating mensahe, sa ating pong simpleng devotion, ang sabi po, but a faithful man who can find. Kung ang pag-uusapan po ay ang kalagayan natin bilang Kristiyano, ang tanong po, mga minamahal, sa buhay po ba natin, bilang mga Kristiyano, tayo po ba ay maibibilang na tapat? Tayo po ba ay po pwedeng i-count na isa sa mga kakaunting faithful? Ang kalooban ng Diyos, tayo po ay maging matapat. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi, katulad ng binanggit ko po sa maiksing kaparaanan, na para ang bawat isa po ay dumating sa realization na ang Kristiyano ay dapat maging tapat. Hindi po marami nito, pero ito po ang kalooban ng Panginoon. Hindi po madaling makakita nito, pero ito po ang kalooban ng Panginoon. It is God's will for us na bilang mga Kristiyano, bilang anak niya, tayo po ay masumpungang tapat. Ilang bagay po, mga minamahal. Una, makikita natin na sa Biblia po, faithfulness is a requirement. It is required, ang sabi po ng Bible. Sa 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2, ang sabi po, moreover, it is required that a man should be found faithful. It is required unto steward that a man be found faithful. So kasi bilang Kristiyano po, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa ating buhay, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng napakaraming bagay, maging ang trabaho na meron ka, maging ang talent na meron ka, ang oras na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito po yung mga pawang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng self-evaluation, can we consider ourselves na tayo po'y faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? It is good to be reminded, folks, na tayo ay dapat masumpungang tapat. Sapagkat ang katapatan po, it is required. Ito po ay inire-require sa bawat mga mananampalataya. Ito po ang eksaktong sinabi ni Apostol Pablo
na tayo raw po bilang mga stewards of the manifold grace of God, tayo po ay mga katiwala ng Panginoon. Ang sabi po niya, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. But the sad truth is this, ang sabi po ng Proverbs, but a faithful man who can find. Kung siguro po titingnan natin sa naging sitwasyon natin, ang pandemic na ito, ang crisis na ito, ang difficult situation na ito, ay po pwedeng isa sa maging panukatan po upang masino natin kung sino ang tapat. Ang mga tunay na nagtatapat. Nasa kalagayan po tayo, mga kapatid, na ang worship natin, di po ba, sa usapan po ng ating pagsamba, hindi tayo nakikita ng ating mga tagapanguna. Hindi tayo nakikita ng maraming kapatiran. In fact, sinasabi nga po natin na talagang posible naman po na sa ating pong setup ngayon na naka-live streaming po tayo, po pwede namang mag-appear ang name mo dyan or po pwedeng naka-on po yan, pero ang tanong, tayo po ba ay gumaganap ng may katapatan? Alam niyo po, requirement po ng Diyos sa kanyang mga katiwala na tayo po ay maging matapat. At ang katapatan po, hindi po ito sa mata lang o sa paningin lang. Ang katapatan po nasa paningin o wala sa paningin ay nananatili sa kung ano ang marapat po niyang gawin. Sabi ko nga sa usapan po ng pagsunod, di ba? Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, ito po ay isang bagay na po pwede po nating maging masasabi po nating mensahe o paalala na ang usapan po ng pagtatapat hindi sa paningin lamang ng mga tao. Ano po? Una sa lahat, syempre, sa paningin po dapat ng Panginoon Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, in Philippians chapter 2, verses 12, 13, and 14, ang sabi po niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Ito po ang isa sa naiisip kong talata na dapat magpakita po sa atin na sa usapan po ng pagtatapat, dapat po ito ay sa laging panahon. Ang ibig sabihin po, sabi nga ni Pablo sa kanila, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Kasi yung mga hindi tapat po, yan po ay mga magsisipag sa mata ng mga gusto po nilang pagpakitaan ng kanilang kasipagan. Pero ibang-iba po yung taong honest. Kasi pag sinabi nating faithful, nandoon po yung tinatawag nating honesty. Nandyan din po yung concept ng tinatawag nating loyalty. So kaya napakahalaga po na ang mga anak ng Diyos, ang mga katiwala ng Diyos, ay masumpungan na tapat. Ito po ang nakaka-encourage. Na sa ginagawa po natin, na kahit po, kung tutuusin, hindi nanonotice ng tao. But because we are doing things not in the sight of men, but in the sight of God, I believe, ito po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Basta ang gusto ko po na ipunto sa inyo, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, faithfulness is a requirement. And moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Kaya nga, minsan ang iisipin din po natin, bakit kaya, di ba, may mga tao na talagang napakalaki po ng ipinagkatiwala ng Panginoon. Patuloy na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Katulad lang po ng blessing. Alam niyo po yung blessing, stewardship din po yan eh. Every blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, kasi ang idea po talaga, yung stewards po kasi, mga managers po yan. Yung kung paano natin minamanage ang ating oras, ang ating talent, ang ating treasure, everything, even blessing, lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa atin. Lahat ng meron tayo. Yung physical na katawan mo, pinagkatiwala ng Diyos yan. Yung buhay mo, pinagkatiwala ng Diyos yan. Ano man tinatangkilik mo, pinagkatiwala ng Diyos yan. At ang sabi po, required ng Diyos na tayo po ay dapat maging tapat. So, paano po natin minamanage ang buhay po natin? Paano po natin minamanage ang time po natin? Ang sabi po ng Bible, moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. So, faithfulness, to be faithful, it is required. Di po ba? Pangalawa po,
Para sa akin po, to be faithful, it is reasonable and right. It is reasonable and right. Hindi lamang po ito required, mga minamahal. Diba? Hindi lang to requirement, yung pagiging matapat. Para sa akin po, reasonable ito at tama po ito. Of course, pagka nag-usap po tayo ng faithfulness, more on, doon tayo sa katapatan po sa Diyos. Diba? Katapatan po una sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Kung itatanong ko po sa inyo, tama lang po ba na tayo po'y magtapat sa Diyos? Reasonable po ba na tayo'y magtapat sa Diyos? O kaya mas maganda pong itanong ko sa inyo, mga minamahal, reasonable ba na sa kabila ng ang Diyos ay napakabuti sa atin? Na sa kabila po ng ang Diyos ang nagpapala sa atin? Na sa kabila po na tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos, reasonable po ba na hindi tayo maging tapat? So I believe all of you will agree with me, knowing that our God is ever faithful, and in reality, we are not deserving sa lahat ng mga bagay pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. So for me, it is but right. It is but reasonable. Tama lang po na tayo ay magpakatapat sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi ko po, ang ating pong dapat paglilingkod, not with eye service, not as men pleasers, but as pleasing the Lord. Kung ako ang tatanungin po, yung pong pag-iisip mo pa lang kung gaano katindi ang Diyos na meron tayo, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya ka-gracious, hindi po ba? Dapat ang tinatakbo ng isip natin, ay yung pong magtapat tayo sa Kanya. Hindi po magandang laging ang eksena po natin at ang laging dialogue natin sa buhay po natin. Alam nyo, ako po'y sobrang tuwang-tuwa sa Panginoon sapagkat sa katotohanan, napakadalas na ako po'y hindi nagtatapat pero ang Diyos po ay nananatiling tapat. Para sa akin po, hindi naman yata habang panahon, ganun dapat ang laging sasabihin po natin. Siguro dapat ma-reach din po natin yung level na hindi po ang ating pong statement, alam nyo, kahit ako po ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Sana dumating po tayo, ma-reach natin yung level na alam niyo po, dahil na-realize ko kung gaano katapat ang Diyos, kaya ako po sa biyaya niya, pinagsisikapan ko po na maging matapat. I am telling you tonight, to be faithful to God, for me, it is reasonable. It is right. Diba? Tama lang po na tayo ay maging tapat sa Panginoon. Sabi ko, yung mga difficult situations, yung bang mga pagkakataon na may mga obstacles, we are experiencing the attack of the enemy, kapag tinignan nyo po, di ba, sa iba po, gagamitin tong reason para hindi nagawin yung mga dating ginagawa. Or, kapag wala nang nakakakita, di ba, napaka-easy na po, nagawin na lang natin kung ano ang lahat ng gusto nating gawin. Well, kung tayo po totoo sa Diyos, nasaan man po tayo, alam nating laging nakatingin ang Diyos sa atin. Kaya nga kung tutuusin po, hindi dapat pinangangambahan ng mga pastor na dahil ganito yung sitwasyon, baka bumagsak ang giving ng church, baka mamaya yung mga tao na wala na. Ito po, mga kapatid, for me, ay panukatan lang para makita natin kung sino talaga ang totoo at hindi totoo. Kung sino po yung tapat at hindi tapat. Masakit mang tanggapin, pero ito po ang reality na ang sitwasyon natin ito ay magpapakita ng mga Kristiyanong totoo at tapat sa Diyos at mga Kristiyano na humanap lang ng pagkakataon upang sila po sa matagal na panahon na hindi naman talaga nag-e-enjoy at hindi naman talaga nasa puso ang ginagawa para sa Diyos, ay magkaroon na ng pagkakataon na talagang lumabas na kung ano po ang tunay na kulay. Kaya ikaw, hindi ang ibang tao ang mag-judge sa iyo. Ikaw ang magandang sumuri sa sarili mo. Ang sabi ng Bible, most men proclaim their own goodness. Kumbaga, pagka nagkwentuhan, ang dami pong sa kwentuhan ang gagaling. Pero ang tanong po, but a faithful man, who can find? Diba? Pero yung taong tapat, sino raw po ang makakasumpo? Mga kapatid, ang faithfulness po ay requirement sa usapan ng pagiging katiwala ng Diyos. And for me, faithfulness is reasonable and right. Ito po ay reasonable, mga minamahal, at masasabi po natin na tama. Tama po na magtapat tayo sa Diyos. Pagka po ba hindi na chinecheck ang attendance? Okay? Kasi meron ganun eh. Dahil hindi naman ma-check ang attendance, so hindi na umaaten ng on time, o kaya kung kailan na lang masumpungan talagang umaten, so yun po ba, maiko-consider nating tapat? Di po ba? So dahil po nandito tayo sa katayuan, na hindi tayo nagpi-physical gathering,
Dahil hindi natin magawa yung normal na ginagawa natin before, yung dati po nating setup. So, kung dahil po dyan, yung mga dapat ibinibigay natin sa Diyos ay hindi na natin ibinibigay sapagkat wala nang nakapag-check sa atin o wala nang nakakakita sa atin, yung po ba ay masasabing katapatan? Ang tanong ko ngayon, dito po ba sa katayuan ito, hindi na po ba tayo pinagpala ng Diyos? Dahil po ba na nandito tayo sa ganitong kalagayang ito, masasabi ba nating hindi na tapat ang Diyos? Hindi po ba hayag na hayag pa rin sa atin na kahit ganito na ang sitwasyon, ang Diyos na nanatiling tapat na hindi tayo pinababayaan? Kung ikaw nakakaraos, hindi ikaw yan. May Diyos na tumutulong sa iyo. Yung matapat na Diyos ang reason kung bakit ka nakakaraos. If you are surviving, di ba? And God is sustaining yung iyong mga pangangailangan. So, hindi ba dapat yan po magdala sa atin sa idea na dapat lang magpakatapat ako sa Diyos? Sa kabila ng ganito yung sitwasyon natin, kitang-kita mo naman kung gaano katapat ang Panginoon kung paano hindi pa rin tayo pinabayaan, hindi pa rin na tayo pinagkukulang. O kahit nasabihin na po natin na may mga pagkakataon na dahil ganito ang sitwasyon, hindi tayo nakakakain, pero sinusustain pa rin tayo, buhay pa rin po tayo, may lakas pa rin po tayo. Mga minamahal, ang gusto ko pong i-point out, yung pagiging reasonable at pagiging tama ng katapatan, ito po ay ating itinutungtong sa katotohanan na ang Diyos po ay napakabuti, napakatapat, napakamapagbiyaya. Hindi ba ang kanyang deserve ay ang katapatan din po natin? Tama ba na ang bait-bait ng nanay mo, pero ikaw, pasaway ka? Tama po ba na napakabuti ng magulang mo, lulukuhin mo pa sila? Tama ba na nagpapakahirap sila para sa iyo na makapag-aral ka, maglalakwatsa ka pa ba? Hindi ba kung merong deserve ang magulang mo na itinataguyod ka ay ang pagsisikap mo, ang pagtatapat mo, ang pagpapakaayos mo? So the same thing. It is, I believe, very important for every people to realize na ang goodness ng Diyos hindi natin dapat ginagantihan ng hindi magagandang bagay. Yung faithfulness ng Diyos, mga kapatid, ang dapat iginaganti natin dito, faithfulness din. Katapatan din po. So mga kapatid, number 1, it is required. Faithfulness, to be faithful, it is required. Number 2, it is reasonable and right. Pangatlo po, it is rewarding. It is rewarding. To be faithful, I am telling you, brethren, yung magpakatapat ka, hindi ka mampalakpakan ng tao, hindi na isulat ang pangalan mo, hindi ka na-recognize, hindi na-mention ang name mo, mga kapatid, hindi po yan magpapabago sa katotohanan na kahit nga si pastor hindi pinansin yan, may Diyos na nakakakita ng katapatan po natin. Hindi po ba? So siya po ang nakakakita ng ating katapatan. Kaya nga sabi ko po, hindi ko na kailangan checkin yung mga miyembro kung ginagawa ba nila yung, ang kailangan turuan ko sila, ang kailangan paalalahanan ko po sila. Pero mga kapatid, mga minamahal, may Diyos na nakakakita sa bawat isa sa atin at ang napakaganda po na dapat ma-realize po natin the reason why God is very particular sa ating pong faithfulness. Ito tatandaan nyo po. Sa usapan ng rewarding, hindi pinag-uusapan kung gaano karami. 'Di ba? Kung gaano kalaki. Sa usapan po ng rewarding, ang pinag-uusapan dito, yung katapatan. Kasi meron pong binigyan ng 5 talents. Meron pong binigyan tulang. Meron pong binigyan ng isa. Di po ba? So, hindi naman siguro marapat na hingi ng Diyos at i-expect ng Diyos na yung isa ang ibinigay niya, 5 ang kailangan. Hindi po ganon. Kundi ang punto po, mga kapatid, ano man ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang nire-require ng Diyos sa atin, magpakatapat ka kasi reasonable lang po yan at tama lang po yan. At ang katotohanan nito, it is very, very encouraging to know that all of our works, that all of our labor of love, that all of our faithful service, mga kapatid, I can say, gagantihan ng Panginoon. Sinabi po sa atin yan, sa Hebrews chapter 6 and verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Alam nyo, yung pong idea ng work and labor of love, hindi ba, maliwanag po mga kapatid, na sa usapan po ng mananampalataya, dapat po, meron tinatawag na work of faith, di ba, labor of love,
and patience of hope. Okay? Ang Kristiyanong nagtatapat po ay Kristiyano na masasabi po natin na naglilingkod at nagpapagal para sa Panginoon. Siya po ay gumagawa dahil sa kanyang pananampalataya, bunga ng kanyang pananampalataya. Siya po ay masasabi po nating nagpapagal, bunga at katunayan ng kanyang pag-ibig. At siya rin po ay nagtitiis sapagkat mayroon pong pag-asa. Ano po ang pag-asa ng mga Kristiyano? Dito sa mundong ito, hindi po ito ang ating final destiny. Dito sa mundong ito, hindi tayo dapat dito nagpapakasigasig sa kung anuman ang mga paligsahan o mga gagawin nating bagay para lang kumuha ng mga tropeyo o medalya, yung mga reward dito sa lupa na nasisira. Mga kapatid, kung Kristiyano po tayo, ang pagtatapat natin ay dapat hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya nga sabi ko po, minsan kasi, parang ang discouragement sa atin, hindi tayo kasing galing ng iba. Ang discouragement sa atin, hindi kasing laki ng building ng iba, yung church or building po natin. Ang discouragement po ng iba, hindi tayo kasing galing kumanta ng iba, okay? Nung mga kapatiran po natin. Alam niyo po, tigilan na po natin ang pang-discourage sa sarili natin. Because in reality, it is the Lord na nag-design kung ano po ang para ipagkatiwala niya sa iyo. And the most important thing is for you to be faithful sa kung ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Bakit? Sapagkat pag dumating ang panahon na tayo po ay haharap na sa Panginoon, ang talagang pag-uusapan po doon ay kung gaano po tayo naging tapat. Paano natin sinabi yun? Tingnan niyo po, doon po sa Revelation chapter 22 and verse number 12. Maliwanag po doon na nakita po ni John sa kanyang vision, yung sinabi po niya na ang Panginoon bumababang mabilis. Ano po? Ang sabi po, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Kasi nga sa 2 Corinthians 5:10, niliwanag po sa atin na may bima judgment. Meron pong judgment for prizes and rewards. At ang sabi po, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body, whether it be good or bad. So doon po sa idea ng bima judgment, every believer will face the Lord and will stand before the Lord, and then God will reward us accordingly. Di po ba? At alam niyo po ba, doon po sa ipinakita po sa ating mensahe ng parable na kung saan po, mga kapatid, kahit sa mensahe ng pagbabalik ng ating Panginoon, alam niyo po ba, ang sabi po, kapag tayo po ay naging matapat, katulad nga po nung parable, nung talents, pagharap po natin sa Panginoon, ang sasabihin po ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. So makikita niyo po na ang sentro na ng rewarding, faithfulness. So ang gagantimpalaan ng Diyos ay ang ating pong katapatan. Katapatan sa soul winning, may gantimpala po yan. Katapatan doon sa specific course o race na ibinigay ng Panginoon sa atin, may gantimpalang katampatan po yan. So everything, mga kapatid, na gagawin natin dito sa lupa nang may katapatan, haharap tayo sa Diyos, natatanggap tayo ng gantimpala. I am telling you tonight, ang faithfulness po ay meron pong gantimpala. It is rewarding. Okay? It is rewarding. So I hope na kahit simple lang po ang tinalakay natin ngayong gabi, naging paalala po sa atin na bilang Kristiyano, sinasabi ko po sa inyo, na tigilan na po natin yung pagmamagalingan sa mga kung ano-ano yung sarili-sarili po nating galing, sarili nating buti. Ang sentrohan po natin, dahil ang sabi po, marami niyan, most men proclaim everyone his own goodness. Yan po ang karaniwan daw po sa tao. Pero ang challenge po dito, but a faithful man who can find. Sino raw po ang makakasumpong ng taong tapat? May po ba? So, ibig sabihin po dito, hindi madali, hindi marami ang nagtatapat. At ang challenge po, sana mapabilang po tayo sa mga maiko-consider na tapat, particularly sa ating Panginoon. Why? Sapagkat ang katapatan po, it is required. Sapagkat ang katapatan po, reasonable and right.
sapagkat ang katapatan po ay rewarding. May gantimpala na tatanggapin tayo sa Panginoon. Iwasan na po nating ma-discourage dahil hindi tayo napansin ng tao. Iwasan na po nating ma-discourage dahil hindi po pinarangalan ng tao yung ating ginawa. Ang maging encouragement po natin, anuman ang trato ng tao sa naging pagtatapat mo, may faithful rewarder at ito ay ang ating Panginoon na kung saan sa iyong naging katapatan, ikaw ay kanya gagantimpalaan. So muli po, mga minamahal, unawain niyo po sapagkat kailangan ko pong ikasang aking sarili sapagkat after this, meron po tayong graduation ng Bible, Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary sa lugar po ng Ilocos. Kaya akin pong iisipin na naintindihan niyo po na sa ganitong paraan po express ang ating pong Bible study. So, ang taong tapat, sino ang makakasumpong? At sino ang masusumpong nagtatapat? May ibibilang ba tayo sa mga faithful? I hope so. Let us pray to God na tayo po ay mapabilang sa mga tapat. Sapagkat ito ay required, sapagkat ito ay reasonable and right, at ang pinaka-encouraging dito, may gantimpala ang Panginoon sa mga nagtatapat. Sa anumang larangan ng buhay natin, maganda na tayo po ay maging matapat sa Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much sa oras na ito na kahit sa maiksing paraan, nakapagsalo-salo pa rin po kami sa iyong banal na salita. Nawa Panginoon, ma-develop po sa amin ang pagiging faithful. Alam namin na bilang tao, hindi po namin ito likas. But by your grace, O God, naniniwala po ako na kami po sa realization ng kabutihan mo, ng katapatan mo, kung paano ikaw, dakilang Diyos, sa buhay po namin ay lagi nakaalalay, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Napakatapat mo na tinutugunan ang aming mga pangangailangan. Napakatapat mo, Panginoon, sa napakaraming bagay na nahayag sa amin pong araw-araw na buhay. Nawa, suklian po namin ito ng amin pong katapatan din sa iyo, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, ito po ay matatak sa puso ng bawat nakinig. Lalo na po sa mga nagsasabing Kristiyano, na maisip po namin na lahat kami ay pinagkatiwalaan mo at marapat lang na kami po ay magtapat sa iyo. Muli po, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so bukas, bawi po tayo. Bagamat meron din pong engagement ang inyong lingkod, pero tomorrow po, mga minamahal, nais ko po na ipag-pray nyo pong mabuti sapagkat kiniklaim ko po na maitutuloy po natin ang ating evangelistic night. So please, try your best to invite your relatives and friends. Yung mga nagwa-watch party natin, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nagsishare lagi ng mga messages natin, thank you very much po sa inyo. Napakaganda po na kahit hindi kayo ang nagsishare, pero dahil kayo po ay nagwa-watch party o dahil ini-invite nyo po sila, para na rin kayo ang nag-share ng salita ng Diyos. Kumbaga, tulong-tulong po tayo sa pagpapalaganap ng dakila at dalisay na salita po ng ating Panginoon. Please don't forget, tomorrow, 6:30, evangelistic night po natin, mga minamahal. At sa last Saturday po, online pastors and preachers conference po tayo. Ang ating pong tema, salute to the man of God. In honor, doon sa mga pastors, in giving honor sa mga pastor na tinawag ng Panginoon sa month na ito, mga minamahal. At ang ating pong tatalakayin sa mga speakers po natin, pray for his effectivity, assist his ministry, okay, support his necessity, thank his sincerity, obey his authority, and respect his family. Yan po ang line-up ng mga topics po natin, mga minamahal. At ang mga speakers natin, ipag-pray po ninyo ang Pastor John Palye, Pastor Neil Keike, Pastor Jeremiah Punsalan, Pastor Edwin Ongkiko, and Pastor Dan Caba. Siyempre po, kasama po ang inyong lingkod. So, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa napakadakilang Diyos na lagit-lagi nagbibigay po sa atin ng kanyang mensahe upang tayo po ay magabayan. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Lord, thank you so much for your faithfulness
Salamat din po sapagkat ito po ay naging mahalagang paalala sa bawat isa po sa amin. Nawa, bagamat kami po ay nag-aral ng maiksi lamang ngayong gabing ito, nawa gamitin mo po ang amin pong napag-aralan upang ito po ang siyang mag-mold ng amin pong buhay bilang anak mo, bilang katiwala mo, Panginoon. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming sabo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. And